Nung taong 2020, isang pangalan ang mabilis na sumikat sa social media sa Pilipinas. Siya ay si Francis Leo Marcos, isang personalidad na nakilala dahil sa kanyang mga video ng pagtulong sa mga mahihirap at nangangailangan. Sa gitna ng pandemya, maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho at nahirapang makahanap ng pagkakakitaan. Sa panahong iyon, lumitaw si Francis Leo Marcos sa iba't ibang live video kung saan makikita siyang nagbibigay ng pera, pagkain, at iba pang tulong sa mga ordinaryong mamamayan. Dahil dito, mabilis siyang nakakuha ng milyon-milyong taga-subaybay. Marami ang humanga sa kanyang kabutihang loob at tinawag siyang inspirasyon para sa maraming Pilipino. Naging viral rin ang kanyang sikat na katagang Mayaman Challenge, kung saan hinihikayat niya ang mga may kakayahang tumulong sa kapwa. Ngunit kasabay ng kanyang pagsikat ay ang paglitaw ng iba't ibang kontrobersiya. Maraming netizens ang nagsimulang magtanong tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan at pinagmulan ng kanyang yaman. Habang lumalaki ang kanyang impluwensya sa social media, mas dumami rin ang mga taong nagsiyasat tungkol sa kanyang nakaraan. Lumabas sa mga ulat na ang tunay niyang pangalan ay Norman Mangusin. Naging sentro rin siya ng mga balita dahil sa mga alegasyon at mga kasong isinampa laban sa kanya. Noong Mayo 2020, inaresto siya ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng umano'y paglabag sa optometry law. Ayon sa mga ulat, sinasabing nagbigay siya ng mga pahayag na maaaring magbigay ng impresyon na siya ay isang lisensyadong optometrist kahit wala naman siyang lisensya para rito. Dahil sa insidenteng ito, lalo pang nahati ang opinyon ng publiko. May mga naniniwalang mabuti ang kanyang hangarin at nais lamang niyang tumulong sa kapwa. Para sa kanyang mga taga-suporta, hindi dapat mabura ng mga kontrobersiya ang mga taong kanyang natulungan. Sa kabilang banda, may mga nagsasabing mahalagang maging maingat ang publiko sa pagpili ng mga taong kanilang hinahangaan, lalo na kung may mga katanungan tungkol sa kanilang kredibilidad at mga ipinapahayag. Sa kabila ng mga issue, nanatiling aktibo si Francis Leo Marcos sa social media. Patuloy siyang naglalabas ng mga video at mensahe para sa kanyang mga tagasunod. Hanggang ngayon, isa pa rin siyang kilalang personalidad sa online community. Para sa ilan, siya ay simbolo ng pagtulong at pag-asa. Para naman sa iba, isa siyang kontrobersyal na figura na patuloy na pinag-uusapan. Ang kwento ni Francis Leo Marcos ay nagpapakita kung gaano kalakas ang impluwensya ng social media sa kasalukuyang panahon. Sa loob lamang ng maikling panahon, maaaring sumikat ang isang tao at magkaroon ng malaking epekto sa buhay ng marami. Ngunit kasabay ng kasikatan ay ang responsibilidad, transparency at pananagutan sa publiko. Dahil sa panahon ng internet, mabilis kumalat ang impormasyon, ngunit mabilis din ang pag-usisa at paghahanap ng katotohanan. Sa huli, ang paghusga kung sino talaga si Francis Leo Marcos ay nakasalalay sa bawat tao. May mga nakikita siyang bayani dahil sa kanyang pagtulong, habang ang iba naman ay nakatuon sa mga kontrobersiyang kanyang kinaharap. Ano man ang pananaw ng bawat isa, hindi maikakaila na naging malaking bahagi siya ng usapan sa social media at nag-iwan ng marka sa kasaysayan ng online community sa Pilipinas. At ikaw, ano ang tingin mo kay Francis Leo Marcos? Isa ba siyang inspirasyon ng pagtulong? O isang kontrobersyal na personalidad na dapat suriin ng mas mabuti? Ibahagi ang iyong opinyon sa comment section. At huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong katulad nito.